Yabang o kalayaan? Nako, yan ang isang biggest mistake daw ng mga OFW. Kung gusto mo malaman kung ano yung biggest mistake, nako, panoorin mo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in sa episode na ito. Kung ikaw isang OFW or kamag-anak ka ng isang OFW, you have to listen to this. Meron ako napanood na isang video na dumaan po sa page ko po. At tapos si Mr. Mix Jose. Napapanood nyo na ba ito sa TikTok? Yung parating galit. Yung parang naninermon parati. Siya po isang OFW na isang seaman for so many years. And then meron po siyang sinabi na talagang kumuha at pumukaw ng aking pansin. At kung ano sinabi niya, let's watch this. Ilang years ka nagseaman? Mula 2008 hanggang 2014. So mga 6 years. 6 years lang yun. Oo. So hindi siya ganun katagal. Dahil siguro, maaga ako nagsimula sa larangan ng pagninegosyo. So it's not really about leaving the career early. It's about starting something new early. Correct. Nasimulan ko kasi ng mas maaga-aga. Wow! Ang galing-galing naman, Mix, no? Na sinabi niya, ang ultimate goal ng isang seaman ay hindi po maging forever na seaman. Ang ultimate goal ay makapag-umpisa at makasarili. In other words, makasarili, hindi makasarili. Ang ibig sabihin po niya, nag-umpisa siya ng mas maaga. That's the reason why nakapagbalik po siya. Kaya nga, ang ganda po, no, na kailangan po, mga kababayan po, always remember na if you want to go overseas, walang masama, but this is going to be a band-aid solution. Band-aid solution kasi ang ultimate goal mo, syempre, makabalik ka sa pamilya mo. Iba naman po kasi ang mga maglalayag, di ba, sa barko. Ang kagandahan po sa kanilang sitwasyon, 6 months, 6 months. 6 months na may biyahe, 6 months naman na sa Pilipinas. Pero hindi naman po lahat ay nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Lalo na ang ating mga kababayan na nagiging DH, domestic helper, hindi po 6 months, 6 months yan. Taonan po yan. Minsan 2 taon, 3 taon bago nakakapagbakasyon. Meron din tayo yung mga nurses. Ganon din po. Iba-iba po ang sitwasyon. By the way, let me give credit where credit is due. Ito ay galing po sa Team Wawa Podcast po. Kung gusto nyo mapanood ang buong episode po, mami, ilalagay ko na lang po yung link at ako yung nagpaalam po sa kanila. Ang tanong naman, ano naman ang typical na problema ng mga OFW? Remember the tenets of simple living and detaching yourself from the typical competitions that are happening in OFW communities and small barangays, which is pagandahan ng bahay. Na hindi ko ba alam, wala naman premyo. Tama. Oo nga. Nag-i-invest sila ng ano bang premyo makukuha mo dyan sa kayabangan yan? Wala naman. May Lalaitin pa yan. Di ba? May ma-impress kang tao, hindi nga nai-impress lalo naiinis kasi nagpapayabangan kayo. Grabe, no? Na-real talk po tayo ni Mix dyan. Na-real talk po tayo, ha? Guys, ba't naman pagandahan ng... Wala naman saba, no? Kung mag-build ka ng dream house. Pero tanungin mo, habang nag-build ka ng dream house mo, anong bang goal mo? Gusto mo pakita ba sa barangay mo o sa mga karating na ikaw may pinakamalaking bahay doon? Diba? Or binibuild mo yung dream house dahil yan na talagang gusto mo. Kaya nga kailangan po natin, bago tayo bumili at gumawa ng isang bagay, tanungin natin yung dahilan kung bakit. Ano ba talaga inspirasyon at motibo mo, di ba? Totoo yan, wala naman talagang price eh. Ay nako, talagang yun nga. To the point na sinasabi nga niya, yung sa issue ng yabang o kalayaan, sa sobrang gusto nating magpakisiklab, di ba? To the point na kailangan po pa talagang magtrabaho pa ng mas matagal pa sa ibang bansa kasi nga, meron kang tinutusan eh. Or if not naman, ang goal mo talaga dito, kung bakit ka nagtatrabaho, para ikaw ay makaipon muna, para makapag-umpisa ka dito, makabalik ka dito, magkakaroon ka na ng kalayaan. Ay, grabe, na real talk tayo dyan ha. At meron pang dinugtong si Mix. At ano yung dinugtong niya? Ito sinabi niya. Wala talaga natitira. O, saan pupunta? Sa yabang? Yun. Tapos ano ngayon ang gagawin natin? Mayabang ka nga, may pera ka nga, may maganda kang bahay. O, matiran mo ba? May maganda kang kotse, inubos mo lahat para dyan sa kotse mong bago. Madadrive mo ba? Hindi ko mag-gets eh. Kumbaga, hindi mo madrive. So it's really a choice between what would you like, an abundance of material possessions or an abundance of time. At the end of the day, you choose. Sa akin ko, ba't hindi ako bumibili ng kahit kung ano-ano, because I put time as the top value for me to aspire for nung ako ay lumalabas pa ng bansa. So ayun yung hindi magets nung iba na kung bakit sinasabi ko sa kanila, mas mahalaga ang oras sa pamilya. Correct. Ay, yun yung tanong, no, di ba? Yung iba nagpapantingan-tingan dyan. Mas mahalaga ang oras sa pamilya. Kaya nga ako lumalabas ng bansa para sa pamilya. Paano yun? Ito kasi problema.
Kung ang mas mataas ang pamilya sa oras, anong gagawin mo pag nasa Pilipinas ka? Papasyal ka? Boracay? O ano ngayon nangyari sa mga business plans mo? Wala, hindi na naman natuloy. Pero kung kalayaan ang uunahin mo, sino ngayon ang makikinabang dahil nandito ka na sa Pilipinas? Hello there mga kaipunaryos! Gusto ko lang magbigay ng babala at paalala po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga promotions na gumagamit po ng video ko na walang pahintulot. Lalo na kung may kinalaman to sa crypto, trading, online task opportunities, nag-aangkin na ako mismo ang ika nga ay parang nag-encourage po nito para kayo kumita na mabilis. Nako, kami dito sa channel na ito ang layunin at magbigay ng edukasyon at hindi kami ika nga isasama sa mga ganun. Kaya sana maging maingat po kayo ha at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pangako na madaling kumita. Back to our regular programming. Ay, nako, masakit pero mapait na katotohanan na again, babalik na naman tayo sa yabang o kalayaan. Eh. Diba? Yung parang pagbalik mo dito, libre ka lahat, bigay ka lahat, tulong sa lahat, pero yung walang natitira. So, anong nangyari? Babalik ka na naman para magkayod, diba? Para kumita ulit, tapos uulitin mo na yung cycle. Wala ka na talagang kalayaan. Yan nga, sinasabi niya, para sa kanya, meron siyang goal and objective kung bakit siya nag-OFW during that time. Makaipon, makapagpahunan, makapag-start ng negosyo, para makabalik, para magkaroon ng kalayaan, para meron time para sa pamilya. Ito lang ang mga friendship, no? Yabang ulit o kalayaan, dapat iwasan siguro natin ang magyabang. Hindi lang po sa mga OFW, pero tayo, di ba? Maaari ring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na epekto. Ano po? Number one, sa totoo lang, pag tayo po ay nagyayabang, may tendency na iwasan ka ng ibang tao. Yung parang, yung community mo, sabihin na, ang yabang-yabang mo, wala ka talagang kasing yabang, saksakan ka ng yabang, mas malakas ka pa sa ventilador o bumubuga na aircon. Di ba? That's number one, iiwasan ka. At pangalawa, nagkakaroon ka na tinatawag na masamang reputasyon. Minsan yung masamang reputasyon, syempre, isipin yung mga kaibigan mo, mga kakalala mo, di ba? Baka yung tingin sa'yo lalo pang bumaba, di ba? Alam mo, at the end of the day, ang reputasyon natin ay mas mahalaga kaysa sa anong sasabihin pa ng ibang tao. At syempre, pag ikaw nagyayabang, masisira din mga personal mong relationship. Yung mga kaibigan mo, mahal sa buhay, baka pag nagsasalita ka na, maiirita na sila. At di na talaga kaaya-aya sa ibang tao. At syempre, ang negative pa niyan, kung tayo nagyayabang, yung mataas na ego, di ba? Parang ito ay humahantong sa pagiging labis na kainisan ka na, di ba, ng ibang tao. At syempre, pag tayo ay nagyayabang din, gagastos ka eh. Syempre, gusto mong pakita. Ako na, sagot ko yan. O, di ba? Nag-aaksaya ka ng pera. Pagbibigay ng mamahaling regalo at mga paglilibre sa ibang tao na hindi magdudulot ng kasaganahan sa'yo in the end. Kaya nga, alam mo mangyayari niyan, baka ikaw maghirap. Bakit? Kasi wala na natitira sa'yo dahil sa iyong kayabangan. Kaya nga, ang pakiusap ko lang po, ang pangunahin layunin po ng ating mga kababayan nating OFW ay simple lang naman po. Ano po yung pangunahin dahilan natin? Correct me if I'm wrong. Pakitype sa comment section. Una, matustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya. Tama o mali? Pakitype sa comment section. Pangalawa, makatulong ka para sa pamilya mo para maabot mo ang inyong mga pangarap. Type tama kung naniniwala. Number 3, makapag-ipon para sa iyong kinabukasan, para sa iyong katandaan, para pagbalik mo dito, meron kang ika nga mababalikan. Meron ka nang naumpisahan. Agree o disagree? Kung ang sagot mo ay agree, ang tanong ko, bakit hindi mo pa siya ginagawa? Di ba? Ang ibig sabihin ko po, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo inaayos yan? Na tama na po talaga ang ating pagmamalaki at pagyayabang at pagpe-flex. Umpisa na po natin talaga na mag-ipon para sa ating kinabukasan, para sa ating pamilya, para sa ating pangarap, para pagdating na panahon, meron kang kapayapaan sa iyong kinabukasan. Sana naman nakatulong tong episode na ito at maraming salamat ulit sa Team Wawa Podcast. Sundan niyo po sila, bisitahin niyo po kanilang channel. Maraming salamat Coach Mix Jose sa iyong ika nga magandang input. Sana naman nakatulong tong episode na ito at kung ano na-realize niyo, pakitype lang sa comment section. Lalo ko isang kababayan OFW, nag-agree ka pa sa comment po ni Coach Mix. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Mga kaipunaryo, nabisita ka siguro dito dahil gusto mong marating ang tinatawag nating maginhawa at yayamanin life, di ba? Ang goal natin is to become financially free and stress-free. So congratulations because you have landed in the right place. Ako po si Chingitan, ang inyong pambansang wealth coach na handang tumulong sa inyong money problems. Itong channel na one-stop shop na dito matututo ka paano magparami ng pera, paano mag-budget, paano makaipon, paano makawala sa utang at paano mag-invest. Kaya nga may maganda akong balita po sa inyo upang palakasin at pagandahin ang ating learning experience. Bumuo kami kasama ng YouTube po ang isang exclusive membership program. Ano kaya ang magiging benefits pag sumali kayo sa program na ito?
Get noticed here. As a channel member, magkakaroon ka ng loyalty badges, custom emojis, member shoutouts, and early access to exclusive videos. Your wealth potential is unlimited. Click join to be part of this exclusive membership. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaipunaryo? Naku, sabay-sabay na po tayong maging wealthy and debt-free. Be part of our exclusive membership.